Dapat nang gumawa ng bagong libro ang Guinness dahil sunod-sunod ang record na binabasag ng Ukraine habang bumabagsak ang Russia. Wasak ang mga sasakyan sa bilis na hindi maisip ni Putin. Nag-aapoy ang mga refinery sa Russia habang nagpapakawala ang Ukraine ng napakaraming pag-atake. Nananatili ang mga record at handa nang basagin muli habang tumitibay ang Ukraine. Galit na galit ang Russia sa lahat ng ito, pero wala itong magawa tungkol dito. Simulan natin sa record sa lohistika dahil malaki ang epekto nito sa mga plano ni Putin para sa kanyang opensiba ngayong Tagsibol at Taginit. Ayon sa Euromaidan Press, noong Mayo 31, naitala ng Ukraine ang pinakamataas na bilang ng nasirang sasakyang militar ng Russia sa isang araw. Ang record na iyon ay naitala noong Mayo 29 at umabot ito sa 483 na sasakyan ng Russia. Nagbigay ng detalye ang General Staff ng Ukraine sa isang post sa Facebook kung saan binanggit nila na ang mga sasakyang ito ay mga kotse, truck at mga sasakyang panghakot ng gasolina na karaniwang ginagamit sa likod ng mga linya ng labanan upang mapanatili ang operasyon ng lohistika ng Russia. Dagdag pa sa sakit, winasak ng Ukraine ang 2 tangke ng Russia at 7 nakabaluting sasakyang panlaban nila. Maaring sabihin na technical na umaabot na sa 472 sasakyan ang nawasak. Masaya na ang Ukraine sa 483. May dagdag pa sa record na ito. Paulit-ulit na itong binabasag ng Ukraine noong 2026 patunay ng kanilang pagiging epektibo sa pagdudulot ng pinsala sa Russia mula sa katamtamang layo. Buwan-buwan, makikita natin kung paano lumalawak ang kampanya ng Ukraine. Sa isang ulat noong Abril, isa binanggit ng United 24 Media na nasira ng Ukraine ang 3,500 at 45 sasakyang militar ng Russia sa loob ng 31 araw. Noong buwang yon, naitala ng Ukraine ang dating record na 210 sasakyang nawasak sa isang araw noong Marso 27. Pagdating ng Mayo, makikita natin na higit pa sa dumoble ang mga bilang. Ang arawang bilang na ibinahagi namin ay 2.3 beses na mas mataas kaysa sa record noong Marso 27, isang malaking tagumpay para sa Ukraine. Ngunit habang ginagawa ang video na ito, may bagong balita. Akala mo masama na Mayo 29 para sa Russia? Inulit at tinapos pa ng Ukraine ang Mayo ng matindi. Noong Mayo, 31 naglabas ang General Staff ng Sandatahang Lakas ng Ukraine ng bagong ulat sa arawang bilang na nasawi. Masakit para kay Putin na muling mawala ng Russia ng 1,500 at 60 sundalo sa araw na yon. Pero kung mabilis nating titingnan ang bilang ng mga sasakyang demotor at mga fuel tanker, makikita natin ang isang kapansin-pansin na bagay. 524 ang nawala sa loob lamang ng isang araw. 2 araw lang ang kailangan ng Ukraine para higitan ang record nito noong Mayo 29, ng 41 sasakyan noong Mayo 29. Ibig sabihin, hindi lang isang beses nangyaring may record na pagkawala ng mga sasakyan ng Russia noong Mayo 29. Parte ito ng pattern na sinasadya ng Ukraine na agad mong mapapansin. Hindi lang nila nabasag ang araw-araw na record ng pagkasira ng sasakyan noong Mayo. Binulan nito ang dati nitong record sa buwanang pagkawasak ng mga sasakyang Ruso. Ayon sa military analyst na si Alexander Kovalenko, 7,700 at 4 na nasasakyan ang nawasak ng Ukraine nitong Mayo. At malamang nalalampas pa ito sa 8,000 bago matapos ang buwan. Kahit ipagpalagay natin na sa 7,700 at 4 na nasasakyan na lang mananatili ang bilang, 2.17 beses pa rin itong mas mataas kaysa sa nakita natin noong Marso. Malaki rin ang ambag nito sa kabuuang pagkawala ng mga sasakyan ng Russia na umabot sa 100, 1,700 at 13 mula nang ilunsad ni Putin ang pananakop noong Pebrero 2022. Ito ay isang bilis na siguradong ipagmamalaki ni Usain Bolt. Dahil patuloy na natatala ang Ukraine ng mga record sa pagsira ng mga sasakyan mula Marso, mukhang may kampanya para sa mga drone operator ng Ukraine na targetin ng mga sasakyan ng Russia sa malapit na likuran. Nagbibiro lang kami. Talagang may kampanya at may pangalan pa ito, ang Logistics Lockdown Program. Noong Mayo 27, inihayag ng Defense Minister ng Ukraine na si Mikhailo Fedorov na opisyal nang inilunsad ang Logistics Lockdown Program. At ang mga detalye ang napapaliwanag kung bakit nakikita natin ngayon na binabasag ng Ukraine ang mga record sa pagsira ng mga sasakyang Ruso. Nilikha ni Fedorov ang programa para direktang magpadala ng mas maraming pondo sa mga unit na tumutugis sa logistik ng Russia sa likod ng labanan. Sa unang yugto, maglalaan ang programa ng $113 milyong na pondo para sa mga brigada na sumisira sa mga dipo, mga rutang pangkomando, linya ng supply at mga asset ng logistik ng Russia tulad ng sasakyan. Naipamahagi na ang unang padala ng pera bago pa inanunsyo ni Fedorov ang programa.
2 araw pagkatapos, may bagong record. Nagkataon lang ba? Sa amin, hindi. Sa ikalawang yugto, balak ng Ministeryo ng Depensa ng Ukraine na magbukas ng isang sentralisadong sistema ng bidding upang matulungan silang makakuha ng mga uri ng mid-range strike systems na nagpapadali sa pagbasag ng ganitong mga record. Dapat magsimulang magbunga ang mga bidding na yon pagdating ng tag-init. Kasunod ng 4 na beses na pagsira ng Ukraine sa mga infrastrukturang panglogistika at militar ng Russia sa likurang bahaging malapit sa frontline nitong mga nakaraang buwan. Isa ito sa pinakamalagang pag-unlad sa operasyon nitong mga linggo. Ito ang formalisasyon ng layunin ng Ukraine. Mas malawak na pag-atake, mas matinding ambisyon, at tuluyang pagkawasak ng logistika ng Russia na di inakala ni Putin. Ang programa ng logistics lockdown ay agad nang nagbunga ng isang record sa loob lamang ng 2 araw mula nang ito ay gawing opisyal. Handa kaming tumaya na malalampasan pa ang record noong Mayo 29 sa malapit na hinaharap. Sa ngayon, kita na natin ang epekto nito sa aktual na labanan, kabilang ang direktang epekto. Hindi na kailangan ng malaking pagsisikap para makakita ng mga nasusunog na sasakyang Ruso sa lupa nitong mga araw na ito. Pinakamalinaw na ebidensya ng ginagawa ng Ukraine ay ang pagsasara ng land corridor sa pagitan ng sinakop na Crimea at Donetsk dahil sa sunod-sunod na atake ng Ukraine gamit ang mid-range na armas na sumisira sa maraming sasakyan ng Russia. Simula Mayo 31 sinara ng Russia ang kalsadang Manhush-Badiansk sa lahat ng trapiko. Kaya sarili nilang mga mamamayan ang hindi pinapadaan sa sinakop nilang kalsada. Ang mga na-displaced na sasakyan ay idinaan sa alternatibong ruta sa baybayin na agad din nagsikip. Ayon sa Forbes, pinalalakas ng Ukraine ang mga pag-atake sa lahat ng sinakop na teritoryo sa timog, tampok ang mahigit 125 pag-atake sa land corridor na nag-uugnay sa Crimea at Donetsk. Wala pang opisyal na kumpirmasyon kung bagong record ito. Pero base sa laki ng mga pag-atake kumpara dati, mukhang ganoon na nga. Hindi nagkataon na dun mismo isinagawa ng Ukraine ang tinawag ng Euromaidan Press na fire show sa ngayon saradong bahaging yon ng highway na sumira sa mga fuel tanker, truck at isang trailer ilang araw bago ito. Tinarget din ang ilang bahagi ng kalsada sa pagitan ng Budyansk, Zankoy at Melitopol. Ilan lang ito sa mga halimbawa. Aabutin ng maghapon kung isa-isahin pa natin bawat pag-atake ng Ukraine na nagbigay sa buwang ito ng pambasag record na bilang. Habang sunog ang mga sasakyan ng Russia at bagsak ang lohistika, ang mga problema sa front ang nagpapahirap kay Putin. Ang siram lohistika ay nagdudulot ng problema sa mga tropa. Marami sa kanila, sa katunayan, simula pa lang sa paghadlang sa mga pagtatangka ng Russia na magpadala ng mga sundalo sa harapan. Ayon yan sa UKR Ukrinform, na nagsasabing ang mga record-breaking na pag-atake ng Ukraine sa mga linya ng harapan at mga likurang lugar na malapit sa harapan ay labis na nagpapahirap sa Russia na maghatid ng mga tauhan sa harapan. Itinuro ng outlet ang ulat noong Mayo 27 ng Institute for the Study of War o ISW na nagsasabing ang mga mid-range na pag-atake ay aktibong humahadlang sa kakayahan ng Russia na maghatid ng mga tauhan sa mga linya ng harapan, pati na rin sa pagsupply at pagpapanatili ng mga posisyon sa harapan, na magreresulta sa malaking pagbawas ng bilang ng mga karagdagang reservistang makakarating pa sa harapan, kung saan maaari sana silang makaapekto sa mga operasyong panlupa ng Russia sa kasalukuyang kalagayan. Ayon sa ISW, ang matalinong paggamit ng Ukraine ng mga drone para sirain ang mga sasakyan at mga sentro ng lohistika ay nagbibigay rin dito ng taktikal na kalamangan sa ilang bahagi ng harapan na madalas nagiging daan para sa mababagsik na mga kontra-atake na isinasagawa ng Ukraine na yung tagsibol. Humihina na ang opensiba ng Russia at bumabagsak ang depensa nila. Hindi rin sila mahusay magdala ng gasolina sa iba't ibang lugar. Sinabi naming sinira ng Ukraine ang mga fuel tanker sa land bridge sa pagitan ng Crimea at Donetsk. Hindi basta-basta ang pagpili ng target. Noong Mayo, 22 iniulat ng Moscow Times na napilitang magpatupad ng rasyon ng gasolina ang mga mananakop na otoridad sa Crimea na suportado ng Kremlin sa Sevastopol, Crimea, matapos ang sunod-sunod na atake ng Ukraine sa mga pasilidad ng lohistika. Ayon sa bagong patakaran, hanggang 20 litro lang ng gasolina bawat sasakyan o lalagyan ang pwedeng bilhin ng mga mamamayan, katumbas ng humigit kumulang 5 tuldok, 2 galon. Nangyari ito kasabay ng pagbaba ng antas ng papuproseso ng langis sa mga refinery ng Russia sa 4 tuldok 69 milyong bariles bawat araw na isa na namang record dahil ito na ang pinakamababang antas mula noong 2009. May kinalaman dito ang Ukraine. Alamin kung paano nakatulong ang bagong record ng Ukraine sa problema sa gasolina ng Crimea. Makikita rin dito ang pagpapalawak ng abot ng Ukraine sa likurang bahagi ng Russia.
habang naapektuhan ang kakayahan ng Russia na maglipat ng tropa at magbigay ng gasolina sa mga sibilyan sa Crimea, ang tunay na problema ni Putin ay nasa mismong prente. Record ang dami ng namamatay na sundalong Ruso, dulot ng kampanya ng Ukraine laban sa kanilang lohistika. Napag-usapan natin kung paano natatalang Ukraine ng record sa buwanang kaswalti ng Russia noong 2026, kung saan mahigit 35,000 sundalong Ruso ang nawala noong Marso at Abril. Wala pa tayong datos para sa Mayo habang ginagawa ang video, pero malamang mas mataas ito kaysa sa nakaraang 2 buwan. Panibagong record ang mababasag, di na rin nakakagulat. Ayon sa Al Jazeera, noong Mayo 29, dahil sa mahinang pagganap ng Rusya at mapaminsalang estratehiya ng Ukraine, tumaas ng 3 beses ang kaswalti ng Rusya kada kilometro kwadrado na nasasakop nilang teritoryo sa Ukraine. Noong 2025, umabot sa 67 kada kilometro kwadrado ang bilang. Ngayon, 179 na Ruso ang namamatay o nasusugatan bawat kilometro kwadrado ng sinakop ng Rusya sa Ukraine. Nababasag ang mga record sa gitna ng pagdanak ng dugo. Nabanggit din natin kanina ang Sevastopol at problema nito sa gasolina. Walang nagkataon sa Crimea, tulad ng ibang isyung binigyan diin para sa Rusya. Direktang resulta ito ng Ukraine na muling bumabasad ng record. Bago tayo magpatuloy, kung interesado ka sa kaalaman tungkol sa digmaan sa Ukraine, mag-subscribe ka sa The Military Show. Linggo-linggo naming ito tinatalakay. Problema sa gasolina at isa pang record. Alam mo na siguro ang susunod naming sasabihin. Noong Mayo, mas maraming oil refinery at energy facility ng Russia ang tinamaan ng Ukraine, na nagdulot ng malaking problema sa supply ng gasolina ni Putin. Galing ang detalye kay Robert Brovdi, kumander ng puwersa ng mga sistemang walang tauhan ng Ukraine, na nagpost sa Telegram tungkol sa tagumpay ng Ukraine sa oil attacks noong Mayo. Noong Mayo, ang malayang ibon ng Ukraine ay nagbigay ng nagbiningas na 18 pataas sa industriya ng oil refining ng mga mananakop, ayon kay Brovdi sa kanyang dramatikong paraan ng pagsasalita. Tinamaan ng Ukraine ang hindi bababa sa 18 refinery at energy plant ng Russia noong Mayo, at ilang beses na inatake ang ilan sa mga pasilidad na iyon. Nagbigay pa ng listahan si Brovdi. Moscow, Saratov, Tuapse, Volgograd, Yaroslavl, Novorossiysk, Grozovaya, Sizran, Kostovo, Ryazan, Taman, Pam, Kirishi, Samara, Yaroslavl, Lv, Lvdes, Primorsk, Taganrog, Astrakhan, at Orenburg na mga planta ng pagpoproseso ng gas, ayon kay Rovdi. Bilang namin, may 19 sa listang yon at maaari mo pang sabihing 23 kung bibilangin natin ng hiwalay ang bawat pag-atake sa Tuapse. Hindi lang isa o 2 drone ang tumama sa bubong ng mga gusali. Epektibo at mapaminsala ang mga iyon. Sabi ni Rovdi, higit kalahati ng pasilidad sa listahan niya ay tumigil ang operasyon noong ilang bahagi ng Mayo. Sinasabi nito na hindi lang mga pasilidad ng enerhiya ang tinatamaan ng Ukraine, kundi pati mga critical na bahagi ng pasilidad na dapat ayusin. Bago muling mag-focus ang Russia sa paggawa ng processed oil products na pwedeng ibenta o ipadala sa frontline. Ginawang malinaw iyon ni Rovdi sa isa na namang dramatikong pahayag niya nang sabi niya, ang pagsaksak sa gintong antelope ng langis ang pangunahing layunin ng disko na ito, dahil bawat bariles ng itim na langis ay nagiging mga Shahid, Kaliber at Iskander at lumilipad, lumilipad, lumilipad. Dinala ng Mayo ang rurok na sumira ng record sa matagal ng kampanya laban sa enerhiya ng Russia. Sa isang ulat noong Mayo 22, sinabi ng Kyiv Independent na tinamaan ng Ukraine ang mga oil refinery ng Russia ng 158 beses hanggang sa panahong iyon. Lampas 100 at 60 na ang bilang ngayon at lalo pa itong tataas. 24 sa 33 pangunahing refinery ng Russia ang tinarget. Karamihan inatake ng paulit-ulit at tinamaan ng Ukraine lahat ng oil refinery sa European bahagi ng Russia. Yung mga mas malalayo ay magiging target din sa lalong madaling panahon dahil nakabuo ng Ukraine ng kakayahan na magtala ng bagong record sa layo, pati na rin sa dami ng mga pag-atake. Pag-uusapan natin yan mamaya. Wala pa ring senyales na bumabagal ang Ukraine sa pagsira ng langis at gas ng Russia. Noong Hunyo 1, iniulat ng Japan Times na nung nakaraang gabi, umatake ang mga drone ng Ukraine sa mga target sa buong Russia, kabilang ang isang oil pipeline pumping station, fuel depot, at Saratov Oil Refinery. Baka maalala mo ang refinery na yan bilang pangalawa sa listahan ni Brovdi. Ibig sabihin, hindi bababa sa 2 atake na ang naranasan ng Saratov ngayong Mayo. Malayo rin ang refinery na yon sa Ukraine. Ayon kay Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine, lumipad ng humigit kumulang 700 kilometro ang mga drone para makarating doon. Ngunit ang pangunahing pangyayari
ay ang pag-atake sa oil pumping station sa rehiyon ng Kirov. Lumipad ng 1,300 kilometro ang mga drone ng Ukraine para sa pag-atake. Hindi pa yon ang record. Ang pinakamalayang pag-atake ng Ukraine ay 1,750 kilometro. Ipinapakita nitong hindi lang sa frontline at likuran ng Russia sa sinakop na Ukraine, nakatuon ang kampanya ng drone ng Ukraine. Nangyayari ito sa iba't ibang lugar, habang ang mga drone ng Ukraine ay tumatama ng mas malalim at mas malakas kaysa dati. Malinaw ang epekto, lalo na sa Crimea, kung saan ramdam ng mga sibilyan ang digmaan, hindi dahil sa pagkamatay o sugat mula sa drone, kundi dahil sa kakulangan ng gasolina na dulot ng Ukraine. Ang kakulangan sa gasolina na yan, tulad ng mga pag-atake ng drone ng Ukraine, ay lalawak hanggat patuloy na pinananatili ng Ukraine ang presyon. Mas malaking pinsala kay Putin ang epekto ng record-breaking na pag-atake ng Ukraine sa kakayahan ng Russia sa pag-export ng mga produktong petrolyo. Ayon sa Reuters, noong Hunyo 1, ipinagbawal ng Russia ang export ng aviation fuel hanggang Nobyembre 30. Ipinapakita nitong napipilitan ng Russia sa mahihirap na desisyon. Kailangang magbenta ng bansa ng gasolina dahil ang buwis sa kita mula langis at produktong pinino ang nagpapasok ng bilyong dolyar sa pondo ng digmaan ni Putin. Ngunit, kailangan din ito sa harapan. Kapag walang aviation fuel ang mga piloto ng Russia, hihinto rin ang malalayong pag-atake nila sa Ukraine. Kung alisin mo ito mula sa mga mamimili sa ibang bansa, magsisimulang humina ang daloy ng pera. Pareho lang ang resulta. Napipinsala ang makinarya ng digmaan ng Russia. Iyan ang talino ng estratehiya ng Ukraine. Ang mga drone strike na pumapalo ng record laban sa mga pasilidad ng enerhiya ng Russia ay may malinaw na epekto. Tungkol pa rin sa mga drone, may isa pa kaming record na ibabahagi sa inyo. Noong Mayo 27, ibinunyag ng United 24 Media na nakapagtala ang Ukraine ng panibagong record gamit ang isang FPV drone strike na kakaiba sa lahat ng inilunsad nila sa digmaan hanggang ngayon. Bilang konteksto, maraming FPV drone sa unahan ng labanan. Dapat short-range drone lang ito, umabot ng 15 hanggang 20 kilometro. At ito ang susi sa mga kill zone na nilikha ng Ukraine sa mga gilid ng teritoryong gustong sakupin ng Russia. Ngayon, tila lipas na ang mga limitasyon sa abot ng mga drone na ito. Sabi ng military analyst na si Serhiy Stanenko, nagawa ng Ukraine ang operasyon gamit ang FPV drone na umabot ng 102 kilometro sa okupadong teritoryo. Iyan ang katamtamang distansyang natatamaan na ng FPV drone. Nagawa ito ng Ukraine kahit walang mothership na naglapit ng drone sa target. Ayon sa United 24 Media, ipinapakita ng bagong record ang malaking pag-unlad ng Ukraine sa power supplies, navigational systems, at katatagan ng long-range control ng kanilang mga FPV drone. Para idiin ang punto, ang target ng record-breaking na FPV drone flight ay isang sasakyang Ruso. Isang record ang nabasag para makatulong sa isa pang record na malapit ng mabasag. Nag-iipon ng Ukraine ng mga record na parang millennial na naadik sa vinyl. Ngayon, dahil sa FPV drones na kayang bumiyahe ng 100 kilometro, mas lumawak ang mga kill zone at mas marami pang atake sa malapit na likurang zona ng Russia, na lalong nagpapahirap kay Putin sa pagpapatuloy ng opensiba ng Russia na yung tagsibol at taginit. Iwan namin kayo sa isang pangwakas na punto. Mukhang tanging hindi nabasag ng Ukraine itong Mayo ay ang long-range strike record gaya ng nabanggit kanina. Ang 1,750 kilometro ay isang napakahirap na target na tila imposibleng makuha. Pero, posible pa rin ito. Sa isang ulat ng Mayo, 30 ibinunyag ng Euromaidan Press, ng pangunahing direktorato ng intelihensya ng Ukraine ay naghayag na mayroon na itong access sa mga drone na kayang bumiyahe ng hanggang 3,500 kilometro. Ibig sabihin, hindi lang ang European Russia ang nasa panganib. Maging ang malalayong teritoryo sa silangang bahagi tulad ng rehiyon ng Krasnoyarsk sa Siberia ay naging mga target na rin na yon. Sa ngayon, pahayag pa lang ito ng kakayahan, hindi pa napatutunayan sa aktwal na saklaw ng pag-atake. Pero nakasanayan na ng Ukraine na tuparin ang mga sinasabi nitong kaya nilang gawin. Abangan natin ito. Baka malapit na nating iulat kung paano nalampasan ng Ukraine ang dating record na 1,750 kilometrong saklaw. Si Putin ay makakapanood lang habang binabasag ng Ukraine ang mga record at winawasak ang logistics ng Russia. Nabanggit na ang land bridge papuntang Crimea. Ang mga pag-ataking nagpasara sa Toul ay bahagi ng estratehiya ng Ukraine para mabawi ang okupadong Crimea matapos ang higit isang dekada ng ilegal na okupasyon ng Russia. Interesado ka pa? Panurin ang video namin para sa detalye tungkol sa aksyon ng Ukraine at kung bakit ito mahalaga sa pag-ihiwalay sa Crimean Peninsula. Bago mo gawin yan, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para mapanood pang aming pagsusuri sa muling pagbangon ng Ukraine at estratehiya nito laban sa Russia
sa 2026. Salamat sa panonood.